Ang Capas Botolan Road ay isang malaking proyekto ng DPWH na nagsimula noong 2013 upang direktang pagtugtungin ang Capas Tarlac at Botolan Zambales. Kapag natapos, mapapaikli nito ang biyahe mula 3 hanggang 5 oras na biyahe ay magiging 1 oras na lamang. Ang kalsada ay may habang humigit kumulang na 80 kilometers at tumadaan sa bundok, kagubatan at lahar fields ng Mount Pinatubo, kaya itinuturing itong isa sa pinakaambisyosong road project sa Central Luzon. Malaki rin ang pondong inilaan dito na mula sa humigit kumulang na 5 bilyong piso ay umabot na sa higit 15 bilyong piso habang tumatagal ang proyekto, kasama sa konstruksyon ang mga tulay, slope protection at matitibay na kalsada upang kayanin ang matinding terrain. Layunin nitong mapabilis ang biyahe, mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng mas mabilis na kalakalan ng mga produkto at mapasigla ang turismo sa Zambales at mga lugar malapit sa Pinatubo. Gayunpaman, nananatiling hamon kung bakit hindi pa rin ito tapos hanggang ngayon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang hirap ng dinaraanan nitong lugar. Matatarik na bundok, landslide-prone areas at malalambot na lahar na madaling maapektuhan ng ulan at bagyo. Dagdag pa rito ang madalas na sama ng panahon, patuloy na pagtaas ng gastos, pagbabago sa plano at mga issue sa right-of-way lalo na sa mga komunidad na dinadaanan ng proyekto. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang konstruksyon ng kalsada kung saan may mga bahagi nang natapos. Humigit kumulang 18 kilometers sa Tarlac side at 15 kilometers sa Zambales side. Bagamat hindi pa buo ang koneksyon, inaasahang matatapos ito sa mga susunod na taon. Sa kabila ng tagal, ang Capas Botolan Road ay nananatiling simbolo ng progreso at inaasahang magdadala ng mas mabilis na biyahe, mas malakas na ekonomiya at mas magandang koneksyon sa pagitan ng mga probinsya. Kaya sa videong ito, muli nating bibisitahin ang Capas Botolan Road para silipin kung kumusta na nga ba ang kalsada na ito dito sa may Tarlac area. Guys, tignan nyo to. Ito na yata ang pinakamaliit na action camera na nakita ko. Ito ang Insta360 Go 3S. Tara, buksan na natin. Okay, sa box mismo, makikita mo na dito si Mark Marquez. Kasi ito yung motorcycle in-helmet POV bundle ni Mark Marquez. Sa mga hindi nakakakilala po kay Mark Marquez, siya lang naman ang 7-time MotoGP World Champion. Uy! Sa loob ng box, meron siyang in-helmet POV mount. Ito yung nilalagay sa loob ng helmet para maikabit natin yung camera sa loob mismo ng helmet natin. Meron siyang mic wind muff. Oo nga pala, nakalagay dito sa kanyang box na waterproof na ito up to 10 meters. May kasama na siyang Type-C cable. Ito na yung camera guys, napakaliit niya. Tignan nyo kung gaano lang siya kaliit. Oops! Ito lang siya. Ganyan lang kaliit. Ganito kaliit na camera, nakakapag-shoot siya ng 4K resolution. Kasing laki lang siya ng ating hinlalaki. At syempre, meron na rin siyang kasamang ganito. Meron pa siyang kasamang ito, mga mounts. Ayan. Ito. Uy. Dito yan nilalagay sa ating chest. Tapos, sa mga naka-cup, pwede itong gamitin. Magnetic mount. Itong motorcycle bundle ay ginawa para sa mga riders na gustong makapture ang POV kung ano ang nakikita ng rider sa loob mismo ng kanyang helmet. Ang kagandahan pa nitong Go 3S dahil maliit lang siya, napakagaan niya. 39 grams lang siya. Ang sarap idikit lang kahit saan-saan. Magnet kasi siya sa likod eh. Actually, pwede nating idikit dito yung camera natin. Tingnan nyo. Oh, di ba? Hi guys! At kahit ganito lang siya kaliit, meron na rin itong flow state stabilization. At kung gusto nyo maging mas cinematic or gusto nyo mas mukhang ma-action ang inyong mga footage, pwede na kayong maglagay ng motion blur effect kahit walang ND filter. Gamit lamang ang Insta360 app. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa maliit na camera na to, meron na siyang GPS Stats Assistant na kaya mag-record ng speed, distance, and elevation directly through the Insta360 app without extra devices.
So ayun, excited na akong matry kung gaano nga ba kaganda itong ating napakalait na action camera na to. At syempre kung interesado kayo at kung gusto niyang bumili ng ganitong camera, lalagay tayo ng link sa description box or sa comment section. So tara, samahan nyo kami sa aming motorcycle adventure para masubok na natin kung ano-ano ang mga clips or mga footage ang mapoproduce natin or magagawa natin gamit itong pinakamaliit na action camera natin. Let's go! Hey guys, so meron tayong panibagong adventure. Ayan, kasama natin si Mrs. Dito tayo sa may Kapas Tarlac at gagamitin natin ang ating pinakabagong camera, ang pinakamaliit natin na action camera. Ito, tignan nyo kung gaano siya kaliit. Oh, ayan lang siya oh. Diba? Oo nga pala, naglagay na tayo ng wind mat dito para hindi maingay yung wind noise. Ayan, lalagay na natin dito lang yan oh. Ayan, oh, nailagay na natin. Tapos tignan natin dito kung ano nakikita ng ating camera. So ayan ang nakikita ng camera natin. Nakikita nyo na kung ano nakikita ng ating kanang mata. Ito na po ang Kapas Shrine dito sa kaliwa natin. Ayan, kung makikita nyo yung mga puno na to, yung madaming puno na yan, tinanim nila yan para bilang paalala sa mga sundalo na namatay noong World War II. Sila yung yung mga sundalo na nagmarcha mula Bataan hanggang dito sa may Kapas Tarlac. Dito kinitil ang kanilang mga buhay. Yung iba namatay na sa loob mismo nung sinasakyan nila na malaking box kasi dahil siksikan sila doon. Dahil sa na-suffocate, init, gutom, namatay na lang sila doon sa loob ng box. Kaya makasaysayan yan itong Death March na to or Kapas Shrine. Sarado natin. Ayan, sinarado ko yung helmet natin para hindi kayo mainitan. Tapos ito dito sa kanan natin ang Cristo Rey. Ito ang pinakamalapit na barangay sa New Clark City kasi ang New Clark City, ito na sa kaliwa natin. Ito yung kanto dito sa pakaliwa. Ayan, New Clark City na po yan. So yung New Clark City naman, ayon sa ating research dati, itinayo yung New Clark City para bilang paghahanda kung sakaling may mangyaring sakuna sa Metro Manila. Kunwari yung sinasabi nila na Big One, di ba? Kasi yung Manila nasa fault line siya, isang malaking fault line. So kapag lumindol daw ng malakas, madaming part ng Manila area ang mawawasak. Kaya yun, kaya tinayo nila yung New Clark City. Kasi itong New Clark City, sabi nila disaster proof siya kasi dito hindi binabaha. Tapos safe din siya sa bagyo kasi walang dagat, so walang tsunami, di ba? Tapos walang fault line. Kaya sabi nila perfect daw siya para pagtayuan bilang backup metro dito sa Pilipinas. Kaya lang hanggang ngayon, ang tagal na niyang natapos. Hanggang ngayon wala pa mga investors. Madalas kami dyan sa New Clark City, nagpipiknik kami dyan. Maganda magpiknik, magjogging, magbike. Pero ngayon wala pa mga investors na nagtatayo dyan ng mga gusali. Meron lang yung mga ginamit nila noong Olympics. Yung mga ginamit nila noong Olympics, may swimming pool, tsaka may gym, gymnasium, tsaka ano pa ba, tsaka mga condo. May mga condo na pala doon. Pero parang pag nandun kami, wala akong nakikita mga nakatira eh. So siguro soon marami na mag-i-invest dyan. So heto yung daan papunta sa Mount Pinatubo. Sa mga pupunta ng Mount Pinatubo, ito po yung daan. Tapos yung jump off doon sa banda sa may pinakadulo ng kalsada na to. After ng kalsada na to kasi lahar na. Tapos pag diniretso mo yung lahar na yun, yun na yung papunta ng Mount Pinatubo. So mga 4x4 lang po ang pwede doon at mga enduro. Tapos may mga nakatirang katutubo doon sa dulo ng Kapas sa may Santa Juliana. Actually pupuntahan natin ngayon na Kapas Botolan Road or dito sa may Sitio Baag. May mga katutubo rin na mga nakatira. Mamaya subukan natin silang puntahan. Tignan natin kung kumusta buhay nila doon sa may Sitio Manibukyot. Kasi nung last punta namin doon, nakita namin yung mga bahay lang, gawa lang sa wali, mga as in makikita mo na maliliit lang yung mga bahay at hindi ko alam kung ano yung pinagkakakitaan nila doon. Mamaya subukan natin sila puntahan, tignan natin kung kumusta yung pamumuhay nila doon. Ayun sabi ni Mrs. ano daw,
Parang pagtatanim daw yata yung kinabubuhay nila doon. Mga saging siguro, mga patatas ganyan, or mga luya. Mamaya makikita natin, puntahan natin sila. Yung sa may Botolan, Zambales, may ginagawa na silang tulay doon, pero base doon sa nag-post sa Facebook na nakita ko, hindi pa rin tapos yung tulay. Ang tagal na nun. Alam ko last year kami pumunta doon ni na Jeric eh. So, kasama natin si Immortal. Eto, nandito na tayo sa Barangay O'Donnell. Ayan, welcome Barangay O'Donnell. Ayan na mga bundok, pupuntahan natin yan. Dahil ang liit lang ng camera na to, dali niyang tanggalin. Tingnan mo si Mrs. oh. Okay, hawakan mo. Ay, pwede natin siyang idikit dito, tingnan niyo. Oh, dahil magnet siya. Oo nga pala guys. Kunwari ito gamit natin siya, ayan. Kapag binalik natin siya dito sa case niya, automatic na siya magcha-charge. Bili tayong malunggay pandesal. Babaunin natin sa taas ng bundok. Ayun o, sarap. Nakabili na kami ng malunggay pandesal. Ito. Ayan. Tsaka ito pa. Ang dami ng binili namin. Oh. Para babaunin natin sa bundok. So tara na, akit na tayo doon sa taas. O nga pala, ito yung audio niya kapag walang gamit na mic. Ito lang yung internal mic ng Go 3S. Okay din ba audio niya? Buhangin no? Sobrang dami ng buhangin na yan. Galing sa bulkan. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Nakalimutan natin lagyan ng SD card, kaya pinababa din natin agad. Let's go! O yan na mga bundok! Ayan o, daming lang buhangin o. Isipin mo, galing lahat yan sa loob ng bulkan. Ilang taon na silang nagkakwari dyan, hindi pa nila nauubos. Ang mga bundok. May bagong daan dito sa kanan no? Saan kaya papunta yung kanan? Gusto mo subukan? Tara. Ito bago to eh. Ay, may naliligo dun sa ilalim oh. Malinis kaya dyan? Sa kaya galing yung tubig sa ilalim no? Para saan kaya yung kalsada na to? Ay, hanggang doon pa lang. Putol pa siya. Punta na natin yung dulo. Opya. Eto oh. May ilog pala dito sa baba. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa ginawa yung kalsada. Sa kaya papunta yung kalsada na to? Doon yung ano, yung Kapas Botolan Road sa taas eh. Parang sarap maligo. Ang init kasi. Tara, balik tayo. Eto, pumunta din sila oh. Sir. Sumama sila. Oh, di ba? Isipin niyo may mga bundok din ang Kapas oh. Ayan oh. Di ba ang ganda? Maganda sana kung i-connect nila no, yung kalsada na to, yung Kapas Botolan Road, tsaka yung Daang Kalikasan, yung mga bundok-bundok. Ganda siguro nun, mga mountain roads. Kaya lang kung galing ka dito, ang tarik pala niya oh. Kailangan natin kunin yung kabilang kalsada. Ay, delikado. Ayan, buti sanay tayo sa mga ganitong kalsada. Bumalik na din sila. Eto na, umpisa na ng zigzag. Banking na dito. Ingat lang sa pagbanking kasi mabuhangin. Okay, press ko na dito ah. Feeling ko nakalimutan ko yung saray jacket ko. Ang lamig sa loob. Ay, oo nga, nakalimutan ko nga. Oo nga pala, itong ating Go 3S, itong Insta360 Go 3S natin is meron siyang internal memory na 128 gig. O, di ba? 128 gig. Ang dami na nun. Paakyat na po. Ito medyo matarik. Ayun, binigay natin kay Mrs. yung camera. Sige nga, mag-video ka.
Tignan natin kung ano magagawa nating clips dun. Kasi ang liit niya, napakagaan niyang gamitin. Ang sarap niyang gamitin. Record ka ba? Hey! Ayun, doon tayo pupunta oh. Oo nga pala, dahil maliit yung camera, pwede mo rin siyang i-connect sa Apple Find My. Kasi kunwari na wala kung saan mo pinagdidikit, nakalimutan mo, madidetect siya ni Apple. I-connect mo lang siya dun sa app ni iPhone na Apple Find My. Makikita mo na siya dun. Yan, lumalamig na. Ay, matarik to. Yeah. Malamig na. Sarap na ng hangin. Kasi nasa mataasan part na tayo eh. Oops, may checkpoint dito. ₱20 per head, may bayad na ngayon. Afternoon po, saan po sila pupunta sir? Dito lang sa Situbag. Bali hindi po natin makakit yung mismong motor doon sir. Sarado po. Doon sa may view deck? Opo. Okay lang. Kung gusto nyo po lalakarin po. Ano po ba bayaran? Environmental po sir. Sige. Pagdating dito, kailangan natin magbayad ng environmental fee na ₱20 per head. 1 day validity nakalagay doon. San Jose Ecotourism Site Destination. Balik natin dito. So guys, nilagay natin yung camera natin dito. Try naman natin kung ano itsura pag nandito siya. O nga pala, yung environmental fee pala dito, napupunta siya sa San Jose Tarlac City, sabi ni Kuya. Kasi itong Situbag is part na siya ng San Jose Tarlac. Tapos dito na yung papuntang Monasterio de Tarlac. At saka yung Kawayan na campsite, may campsite dyan eh. Maganda rin doon, minsan mag-camping tayo doon. So kumusta naman pagdating dito yung camera? Grabe oh, maalog. Bumpy yung daan. Kumusta yung footage? Okay ba? Stabilize pa rin ba? Welcome. May bago dito oh. Rock and Forest Fasting Prayer Mountain, Capas Botolan Road, San Jose Tarlac. Ito siya oh. Bago. Tara. Ay, pupuntahan natin oh. Taas oh. Oh, di ba? Ang ganda ng kalsada. Dito, madami din tumatambay dito kapag hapon sa part na to. Ayan o. Ngayon isa lang nakatambay. Biker si Kuya. Dito na siya magbabike siguro niyan. Ganda ng bike ni Kuya. Ito yung view dito. Tingnan nyo, ang ganda oh. Ayun oh. Ang ganda, di ba? Ito yung coffee shop na sinasabi ni Mrs. Oh, nasa taas oh. Mamaya punta tayo dyan. Puntahan muna natin yung dulo nitong kalsada, kung hanggang saan. Bago tayo umuwi, mag-relax na tayo doon. So dito sa taas, meron din view deck dyan. Situbag view deck. Kaya lang bawal na pala motor ngayon dyan. Ayun oh. Pwede daw maglakad. Hindi ko alam ba't bawal na motor. Ay, sarado pa rin siya hanggang ngayon. Bawal ang mag-camping sa hindi lehitimong campsite. Bawal na ngayon. Dati kasi nag-camp lang kami dito, dyan banda-banda. Ngayon bawal na. Tapos dito, kung gusto nyo ng Choco Batirol, eto, meron sila dito. Ayan oh. Dyan kami madalas pumunta ni Mrs. Tsaka yung mga bata. Tapos meron din magandang campsite dito, RDC Farm Campsite. Eto dito sa kaliwa. At may tropa din tayo dito, si Andre. Shout out kay Andre Aquino. Meron siyang dito, kubo eh. Nandiyan pa kaya yung kubo. Ayun ay mga kubo niya. Tapos ito naman yung RDC Farm and Campsite. At meron din masarap na coffee shop dito. Cafe, kasi? Ito, nakalimutan ko pangalan eh. Cafetana PH. Yun. Kaya lang, ang problema kasi doon, kailangan mo magbayad ng entrance bago ka makapagkape. Ay, nasunog yung bundok.
So tara, puntahan natin yung dulo. Maganda dito after nitong RDC farm. Ang ganda ng view dito. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga katutubo, oh. Naglalakad lang sila, oh. Oo, ayan, oh. Kahit mga bata, wala pang tsinelas. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pasunod natin yung drone natin kasi ang ganda dito eh. Pasunurin natin sa atin. Ayun, oh, naglalaro siya ng gulong, oh. Baka dumiretso yung gulong mo pababang ganun, oh. Dumiretso sa bangin. Nung bata kami, ganyan din kami. Naglalaro lang kami ng gulong, ginaganon-ganon lang namin. Pero yung sa kanya, may ano, hawakan, oh. Galing, oh. Ayun, oh, may plastic, oh. May preno. Ano po yung dala nyo, sir? Diesel? Gasolina. Nilalakad nyo lang po hanggang Sitio Manibukyot. Tapos saan po kayo galing? Dito sa bahay, sir. Bahag lang. Akala ko galing pa kayong Tarlac. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Ay, nilagyan na nila ng gate, oh. Hindi na pwedeng pumasok. Hello. Smiling face sila eh. Sir, eto may daan dito paakyat, oh. Nakalagay off-grid. Off-grid. Ay. Buhangin pala to. Off-grid outpost. Nag-camping na rin kami dyan. Pag diniretso mo yun, maganda rin. Oo, di ba? Ang ganda ng view, oh. Ayun yung pupuntahan natin, yung mga community ng mga katutubong ETA. Sir, makikiraan. Parang ang ganda mamunta dun, oh. No? No, wait lang, naiwan yung drone. Hintayin natin. Mahangin kasi, nahirapan siya eh. Ayan na siya. Pakatalim ng kurbada na to. Masyado kang malapit, Neo. Ayan, ito yung Sitio Manibukyot. Dito nakatira yung mga katutubo. Puntaan natin sila. Hello. May ibon ako. Nakita mo? Oh, ayan, oh. Okay ba yung ano ko? Agila? Agila. Hindi sila nagkakapampangan. Iba salita nila. Ano? Zambal ang salita nyo? Zambal pala. Bakit ganyan yung buhok mo? Amerikano ka yata eh. O kahit ikaw, bakit ganyan yung buhok mo? Ano to? Highlights. Bulaklak? Lamon. Lamon? Anong ginagawa niyo dyan? Ganito? Sampit. Sampit. Dali. Ang pangalan nyo? Suryo. Ilan taon ka na? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ikaw? Si Candito. Ikaw ilan taon ka na? Temperate. Ikaw? Nag-aaral pa kayo? Saan yung eskwelahan nyo? Doon. May eskwelahan dyan. Ayun, may Ikaw? bandila. Ilan taon ka na? Mag-1. Ikaw? Kaway kayo sa camera. Sali ako. Kaway kayo, dali. Hello. Hello. Kumakain kayo ng pandesal? Kumakain kayo ng pandesal? May binili kami pandesal eh. Gusto niya, bigay ko na lang sa inyo. Mamaya, no? Papalipad lang ako ng drone.
O, punta muna kami doon, no? Babalik kami. Bigyan ko kayong pandesal. Ay, binili kami pandesal eh. Tignan muna namin kung ano makikita sa dulo. Wala nang mga bahay dyan. Ah, may bahay pa dyan. Hindi pa nagawa doon. Ah, hindi pa nagawa. Yung malaking bayan. Papunta sa Sambales. Papuntang Sambales na yan. Ah, sige. O, tara. Mabigat no? Mabigat. Papunta muna kami doon. Okay, bye-bye. So tara, tingnan natin yung pinakadulo nitong kalsada dito sa may Capas area or dito sa may Tarlac area. Tapos magpakwentuhan tayo dun sa mga katutubo. Nakakatuwa kasi nilang napakwentuhan eh, napaka-inosente nila. Oops. Hello. Yung last punta ko dito, itong part na to, rough road pa eh. Ngayon sementado na. So mukhang tinuloy nila yung paggawa sa kalsada. Ang mapapansin nyo guys, ayan 4 days siya oh. Ang lawak. So pag natapos to, ang bilis na ng biyahe namin or ng mga taga-Tarlac papuntang Zambales. At ang ganda ng view. Kung gusto natin mag-beach na taga-Tarlac, mas mabilis na tayo makakapunta ng Zambales. Dalas pa naman tayo mag-camping dyan sa Zambales. Ganda, ganda dito. Ay no, taas ng bundok po sa harapan natin. Uy, rough road na dito. Ayun, shoutout kina sir, tsaka kina ma'am oh. Ay, anong pangalan mo ma'am? Chow po. Si ma'am Xiao, tsaka si sir JL. JL. Ayun, shoutout. Familiar yung boses. Oo. Pamilyar yung boses. Parang pamilyar yung boses. Taga dito lang ba kayo? Paterlak lang din. Ah, kami Kapas lang eh. Ano naman na nasa Mabalakat pa. Oo, check namin yung pinakadulo nito. Kung ano na meron. Oo, kaya yan, tara. Yung drone ko nandito. Alala ko, gas ko, 2 bar na lang. Ayun lang. Hindi ko, baka hindi umabot. Ay! Saan punta? Laging nababangga ito eh. Lagi sa malabang. Oo, buti na lang matibay ito. Napaano ka na naman? Ba't ka na naman nabangga? Tumama sa'yo? Oo, ano? Makikita mo ako. O, doon ka sa likod. O, tara. Dito lang kami, yung gas ko, 2 bar na lang. Ayun lang, sige. Baka hindi umabot. Sayang. Thank you! Sige, ingat kayo boss. Sir JL, no? JL. JL! Ayun, shoutout kay Sir JL. Tara, Neo, sama ka. Wala na kami, bye-bye. Bye! Ingat po! Sumama ba? Ayun, sumama naman. Loko tong si Neo, binangga niya si Mrs. Okay guys, so dito sa party na to, rough road na. Uy, may ano dun oh. May SUV. Natakot na si Mrs. kanina. Feeling niya lagi siya nababangga. Doon ka lang sa likod niyo. Nagka-trauma sa'yo si Mrs. eh. Pwede kaya tumambay dito pag nakasasakyan, 4 wheels or private ba to? Baka private to, baka sila may-ari no. Ang ganda ng Fortuner ni sir ah. Pataas pa siya dun oh. Ayan oh, taas dito oh. Ang ganda dun oh, may mga malalaking bato na kulay black. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. May daan paakyat dito oh. Yung last punta namin dito, sobrang rough road nito. At least ngayon pinatag na oh. Ay, wala na. So ito na po ang pinakadulo ng Capas Botolan Road.
Actually, pwede pa tayong umakyat doon, kaya lang ang taas. Ito na ang dulo. Baba ka muna, my love, so sweet. At sa wakas guys, ito narating na natin ang pinakadulong parte nitong Capas-Botolan Road. Ito, kung mapapansin nyo, hanggang dito na lang siya. Parang may ginagawa pa sila dito. Ito, hindi na kami makaakyat kasi ang taas na. So hanggang dito na lang tayo. Pero napakaganda, oh. Tignan nyo, napapalibutan tayo ng mga bundok. At napaka-presko dito. Subukan natin magpalipad ng drone dito para makita natin kung kumusta na nga ba yung kalsada dito, yung paakyat na to. Tara, let's go. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Okay guys, pabalik na tayo. So, tara. At least nakita na natin yung pinakadulo nitong kalsada. At napansin natin na ang layo pa. Grabe, ang dami pang bundok na kailangan tabasin or para matawid nila itong kalsada na to. Pero napakaganda naman ng view. At ang ganda ng sunset. Pakita ka sa drone shot, ang ganda. Tapos yung mga nakita natin yan sa drone shot na yan, feeling ko Zambales part na yan eh. Or baka boundary na siya ng Tarlac at saka Zambales. So tara, balikan natin yung mga katutubo. Nakakakwentuhan natin kanina. Ang sarap na hangin dito, malamig. Maganda siguro mong magtayo ng campsite dito. Hinintay niya talaga na punta kami, tindahan. Hinintay talaga kami. Eto, may tindahan sila dito, oh. Wala man tindahan eh. Wala naman tindahan. Nasaan yung tindahan dyan? Wala na dyan. Bigyan ko yung pera. Wait lang, baba ka muna bang. Pera na lang. Pandesal na lang. Tignan ko kung may barya ako, bibigyan ko kayo, no? Magkakapatid kayo. Oh, hati-hati kayo, no? Uy, bigyan mo yung kapatid mo, ha? Kumakain kayo ng pandesal. Ay, ito ba ito? Oh, pandesal, oh. Oh, kuha kayo, pandesal, oh. Ang lalaki, oh. Sige. Oh. Dalawa. Oh, bigay ko na lahat. Masarap, masarap. Masarap. Anong trabaho ng papa nyo? Ano yun? Muso, puso ng saging. Tapos ibebenta nyo. Oh. Ano pa mga binibenta nyo? Luya, ganyan. Gabi. Tapos saan ibebenta? Sa Galaya. Sa bayan. Sa Patling. Eh di ang layo. Minumotor naman, no? Binubuhat ng ganon. Buti may kuryente kayo dyan. Nagbabayad kayo ng kuryente. Nagbabayad din kayo. Tubig, paano tubig? Bomba lang, ganon. Saan sa baba? Sa... may balon. Ano? Masarap yung pandesal. Masarap daw yung pandesal. Sinong malago? Pogi, hindi ako malago. Siya yung malago.
Ako pogi. Kahit simple lang yung buhay nila, no? Pero masaya sila kahit sa pandesal lang. Oo. O paano? Maalis na kami. Punta na kami doon, no? Bye-bye. Mag-aaral kayo, ha? Mag-aaral kayo mabuti. Thank you. Balik kami. Pagbalik namin, anong gusto nyo? Jollibee? Jollibee? Laruan at saka ice cream. Sige, pagbalik namin, no? Dadalhin namin kayo ng ice cream. Roel. Lovely. Juna. Liza. Mauna kami, bye-bye. Kaway muna kayo, bye-bye. Bye-bye, kaway muna kayo dito. Bye-bye. Ano pangalan mo kasi? Roel. Sarap ng kain mo sa pandesal, ha. Bye-bye. Diba? Kahit pandesal lang, ang saya-saya na nila. Napakasimple ng buhay nila dito. Ano pa, mga katutubo ko. Ano kaya yan? Ano yun? Uling? Sinarado. Sarado na? Sarado daw, sayang. Sige, thank you. So, ayun guys, sayang. Sarado. Sarado yung coffee shop. Oras natin ay alas 6. So, siguro dito na tatapusin yung vlog natin. Sana nagustuhan niyo po ang video natin dito sa may Kapas, Botolan Road. At syempre, kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button para lagi po yung updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Bye-bye! Ciao! Let's go! Life is short, wag mag-aksaya ng puso sa puot at hiya. Eto, ang daming tumatambay dito.